Hi mga ka-artist, magandang araw sa inyo lahat. Kung nakikita nyo dito ay kunwaring nagulat ako pero ang totoo, gimmick ko lang pala yan. Ngayong araw po pala ay uumpisan ko na ang paggawa sa ating couple commission portrait. Kaya tara, samahan nyo po ako. Sa harapan ko po ay ang ating reference na inedit ko na po upang maging black and white. Black and white po siya dahil nga ang medium na ginagamit natin ay charcoal or graphite na merong iisang kulay lamang which is yung black. Sa paraan din pong ito ay mas magagaya natin ng tama ang ating mga tonal value. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang tonal value? According to Parin Google, tonal value is the lightness or darkness of tones or colors. Sa madaling salita, ito ay kung gaano katindi ang kulay na ilalapat natin. Kung light ba siya o mas dark. Ngayong alam na natin ang tonal value, ngayon ay magsusukat na tayo ng size ng ating ipoportrait. Sa pagsusukat ng size ng ating ipoportrait ay mahalaga ring isaalang-alang din natin ang size ng ating frame. O i-pattern natin ito sa mga standard na size ng frame na madaling mabibili sa mga market. Ngayong nakapag-decide na po tayo ng ating size, ay sinimulan ko na po ang paggawa ng ating grid. Dahil ang size ng ating actual portrait ay 15 by 18 inches at mas maliit ang ating reference, ang gagawin ko dito ay magsusukat ako ng 15 by 18 cm naman. Kung nakikita nyo, ang distansya ng ating mga guhit ay tig-1 sentimetro. Guguhit po tayo patayo at pahiga. At ang mangyayari ay makakabuo po ito ng numbers of squares. At yan na nga ang magsisilbi nating guide upang makuha natin ang proportion ng ating iguguhit. Kung medyo naguguluhan po kayo ay sa susunod na video ay gagawa po ako ng mas detalyadong pagpapaliwanag. Ngayong natapos na nating lagyan ng grid lines ng ating reference, panahon na upang ihanda na natin ang ating papel na pagguguhitan. Kakabili ko pa lang po pala ng papel na ito at bago po ito sa akin. In-order ko po talaga yan sa Shopee para sa mga malalaki nating commission portrait. Kung napapansin nyo po ay nahirapan po ako sa paglalatag ng papel na ito dahil nakarolyo nga po ito. At dahil nga po sa kanyang kapal ay tila nang lalaban po ito kahit gamitan na natin ng scotch tape ay natatanggal pa rin sa pagkakalatag. Pero sa konting tiyaga po ay nakuha din po natin. Nung matapos ko nga po palang mailatag ng maayos yan ay nilagyan ko na rin po ng grid lines ang ating papel. Kung ang ating reference ay may 15 by 18 cm na sukat, at may tig-1 sentimetrong distansya, sa papel naman na pagguguhitan natin ay magsusukat naman tayo ng 15 by 18 inches na ang bawat guhit ay may tig 1 inch na distansya. Okay? Sa ngayon po, yan po muna ang maibabahagi ko sa inyo. At ngayon naman, let's proceed to the process.